Okay, puntahan ulit natin. Mali yung naibak ko. O, ito. Ano sabi nito? Sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay ayaw niya sa chismis. Oh. Ano ba ibig sabihin ng chismis? O, tragis ko, okay? Ano na naman yan? May sasabihin ka bang matino, okay? Lakasan natin. Malakas pa. Kasi in-upload ko siya, guys. Pero ibuburahin ko din. Chismis ay yung walang ebidensya. Walang ebidensya. Pero this time, abay may nabasa tayo. Patay tayong bata ka. Anong nabasa mo? Sinasabi ko eh. Huwag niyong ginagalit si Baste. Alam nyo, kayo mga chismoso, huwag ninyong ginagalit si Baste dahil si Baste, ayan ang tipo ng tao na yung karakter niyan, walang pakialam. Hindi huy sa politician. Kita nyo naman nung nagalit siya kay Bongo, di ba? Nagsalita siya. Pero walang problema kung magbabati-bati sila. Di ba? Ganun naman siya. Yung bagang totoong tao, nung nagalit naman siya kay Amy, ganun din. Binira niya rin, di ba? Walang ano siya. Yan ang gusto ko sa mga Duterte. Alam mo yon, particular dito kay Baste, pag talaga, diretsuhan. Walang paligoy-ligoy. Hindi galaw politiko. Kasi alam mo, kahit po ako, mga kababayan, yan ang isang bagay na naasiwa ako sa mga politiko. Yung they're trying to be nice because of politics. I hate that, sa totoo lang. Kasi sa akin, pag mali, mali. Pag tama, tama. Yun ako eh. Ayoko nung... Ano daw? Sabi ni Koki, guys, pag sa kanya daw, pag tama, tama. Pag mali, mali. Really? Ba't hindi mo pinapati ko si Tatay Digong? Tulad na lang na sinabi niyang iwalay na lang natin ang gawing probinsya ang Mindanao ng China. Tama ba yon? Wala kami narinig sa iyo doon Naku po, Koki. Naku po O sige, ayusin mo. Paligoy-ligoy pa. Ako yung taong prangka, nga. Diyan ko nakita si Baste, di ba? Prangka si Baste. Alam nyo, kami po, marami po kaming alam. Hindi po kami nagsasalita dahil ayaw namin pong sumausaw, nga. Ayaw namin pong nangingialam sa mga personal na buhay ng mga politiko. Kasi ano nang pakialam namin? Di ba? Ano bang una-una? Anong pakialam? Teka lang mga kabsat, naririnig nyo ba si Koki? Baka ako lang nakakarinig mga kabsat Dali, naririnig nyo ba si Koki? Dali, baka ako lang. Sa politician, kita nyo naman nung... Ayun, may sounds. Kala ko wala natin kung isang tao, maraming lalaki, maraming babae, wala tayong pakialam dyan. O mahilig siyang kumuha ng pokpok, o mahilig siyang kumuha ng bakla. Wala tayong pakialam dyan. Diba? As long as that person... So okay lang, kaya yung ginagawa ni Pulong, diba, kumausap ng, alam nyo na, yung bugaw, okay lang, diba? Total, magkano nun? Magka 18,000 ba yan? Bayad? Okay lang pala kayo, Grabe. Tapos, ganun ang ginawa ni Pulong sa bugaw. Naka pa, okay lang daw mga kabsat. Person or that public official is doing his job. Abay, problema niya na yan, personal na. Ang mga away sa pamilya ay personal na nila. Di ba? Hiwalay si ganito. Unless, yung isang politiko, tulad nung isang congressman, na may kabit di umano, allegedly, na vlogger, kasi nga, kasal ka pa. Ibig sabihin, legally, you are bind by marriage. Ikaw ay, anong tawag doon? Ikaw ay nasasakop pa ng batas ng kasal. So pag ginawa mo yung katarantaduhan na mambabae, ibang usapan yun. Ibang usapan yun, di ba? Kasi siyempre, ikaw mismo isang mambabatas pero nambubutas ka. Gago po. Tangin ng Gago! Di ba? Ewan ko ba itong mga mambabatas natin, mahilig mambutas, Ang dami kong kilala dyan Puta, puro mga manyakol Uy, may kilala din ako. Meron pa isa dyan, akala mo sobrang linis. Hindi mo kilala? Pero nung one time, matagal na to. Panahon. May kilala din ako. Sobrang lapit yata sa'yo lang yan. Malapit-lapit lang sa'yo. Hindi mo kilala yon? Bali-balita ko, alam mo na. Nako po. Nagsalita si Koki, mga kabsat. Patunimo ka nung nakasabay namin sa eroplano. Utangin na, lumapit kagad sa akin yung titig ng mga matatandang manyok. Wag. Mga kababayan ko, lalo na yung mga manyakol na matatanda. Kung gusto nyo tumitig, mag-shades naman kayo para hindi halata. Talagang sa eroplano, di ba, sikip-sikip nun? I mean, politiko ka, kilalang kilala kang politiko. Tapos biglang, pagdaan mo ko, guys,
Sinundan mo mula pa hanggang hanggang ulo. Hindi, dumaan muna sa sa McDo. Tapos tumingin sa ulo. Nauna yung paa. Di ba may mga ganun eh. Tapos sabay bigay ng calling card dun sa balalay niya. Bigay mo to sa manager. Pagdating doon sa hotel nila, kontakin ako kamo ng manager. May ganun, manyakol. Alam mo, pag sakay namin ng van, sumakay ako doon sa harap, inabot kagad yun. Uy, sabi ni Kong, courtesy call daw kayo. Pagkadating nyo ng hotel. May courtesy call? Hayop. Sabi ko talaga doon sa pasensya na pagod kami ha. Wala pa kaming tulog, gusto nyo beng-bangin na kagad. Mga animal kayo ha. At saka hindi kami pumapasok sa ganyang trabaho. Kaya rin tumagal ang grupo ko dahil hindi nga kami dyan eh. Marami dyan mga grupo, yung lang nila, yung palabas lang po yung sayaw-sayaw nila. Pero sa amin po, yung pagiging sexy hanggang stage lang yun. Bakit ko kinikwento ito? Hindi para siya pagmamalaki sa grupo kong Mocha Girls. Hindi. Kinikwento ko ito kasi ganyan talagang karakas ng ibang mga congressman natin. Alam mo, wala sana akong pakialam kung single ka. Kung maging manyak ang single, aba, problema mo na yan, kaskas mo sa pader. Pero kung manyak ka, na may asawa ka na, tangin na ka. Yun ang masasabi ko sa'yo. Di ba? Ay, nakakaya naman sa asawa ni Pulong. Nakakaya naman sa asawa ni Pulong. Ano kayo masasabi niya? Di ba? Okay. O, di ba? Kung may asawa ka na, mayayaya naman si Pulong sa asawa niya, sa ginawa niya, kitang-kita sa video. Di ba? Nakakaya naman. Di ba, okay? Pagsabihan mo naman yung amo mo. Naku po, okay. Balik-balik din sa inyo yung mga pinagsasabi nyo eh. Kaya kayo pinagtatawanan eh. O, sige tuloy. Bakit? Tumaba na ba ng todo-todo yung asawa mo? Ayaw mo na? Huwag ganun, di ba? Papayatin mo kung gusto mo, pasexyin mo. Problema mo na yan. Oh. Kasi alam nyo mga kababayan, ako kasi wala akong pakialam sa ganyan eh, kung yung mga personal. Ang dami kong alam eh. Sa totoo lang ha, kung gusto ko talagang manira lang. At gusto ko lang... ang dami mong alam. Sa pagkakaalam nga namin, ikaw yung nagdadala dyan sa Malacanang eh. Di ba? Di ba? Totoo ba? Okay, totoo ba? Nako po. Alam namin yan. Nako po. Alam mo yon, gumawa lang ng controversy. Abi, di gagayain ko na lang sana yung isang vlogger, yung ano ba yung pangalan ng baklang scammer? Nakalimutan ko na yung pangalan ng baklang scammer na yun eh. Yung puro, yung mga chismis. Pangalanan nyo nga dyan. Ay, nalang pangalan. Yung baklang scammer na yun, di ba? Kung gusto ko lang kumita, dami kong pwedeng i-chismis sa inyo eh. Ay, sabi ko sa inyo, napakarami. Kaya lang, again, wala akong pakialam doon sa mga personal na buhay nitong mga hayop na congressman na ito. Wala akong pakialam sa kanila, doon sa kanilang personal. Titirahin ko sila, babanatan ko sila doon sa mga trabahong hindi nila nagagawa. Di ba? Kasi feeling ko, yung mga ganyan, pang-chipi pa yan eh. Yung ganyang babanatan. Talaga itong si Koke, pinagtatanggol yung himod ng sa amo niya. Hinihimod siya ng himod sa puwet ng amo niya. No? Ipagtatanggol niya pa din. Di ba? Nag-aaway-aaway na nga sila dahil kay Digong eh. Di ba? Koy! Nakabaw! Sige tuloy. Mo dahil sa ganito, dahil sa kabit, dahil sa ganyan. Medyo para sa akin para sa akin, maaaring doon sa iba, trip nila yon. Para sa akin, masyadong mababaw yan. Oo, kakagatin ka for the views, okay. Totoo naman, di ba? Ano mas gusto ninyong panoorin? Yung huli, ang kabit ni Congressman Tutut. Ganon. Diba? Halimbawa, mas gusto niyo yung impeachment trial, hindi matutuloy dahil sa ano mas ikiklik nyo? Di ba mas isikiklik nyo yung, ay, kabit ni Congressman, si ganito, ay, talaga may kabit. Di ba? Siyempre, kasi nga naman, pambirang buhay rin. Alam mo naman tayo mga Pilipino, pastime yung chismis pag uwi sa bahay. Asan na yung mga kachismisan natin dito? Kakachismisan lang doon sa opisina, pag uwi, chismisan na naman. Grabe ka naman, Macaroons. Di ko nga alam. Sino ba si number 1? Sino ba si number 2? Tuloy. Hiling natin yan eh. Kaya ka tuloy, yung mga ibang vlogger, natitempt tuloy na gumawa na lang ng chismis. Ayan, nagsalita na si Baste. Patay tayo dyan. Aniyari kayo kasi kayo mga chismosa kayo eh. Gago! Ngayon, susubukan natin hindi magpangalan para naman eto, for the sake of protecting them, susubukan natin hindi magpangalan. Okay? Pero kayo na lang ang mag-read between the lines. Ika nga. Maging mautak na lang kayo sa panunood na ito. Panoorin nyo na lang na maigi at basahin nyo na lang yung sinasabi ni Baste at ng aking sinasabi. Kung kayo ay matalino at magaling,
dapat to nababasa nyo kung ano yung ating ipatawid. Ika nga. Okay? Ito. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Ito po. May bagong balita. Ayan. Ayan. May nagselos? Nakba! Patay tayo dyan! Sino kaya yung nagseselos? Baste, side with Rodi's rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Nakaba! Ayoko na! Sabi ko na eh. Shit! Alam mo yun? Sabi ko na nga ba? Alam mo, kasi, yung mga, again wala pa akong sinasawsawan dito. Kaya lang, sumusobra na. At tinatamaan na si Pangulong Duterte. Oh, really? Kaya, magsasalita na tayo. Yan. Again, I have nothing against with those vlogger na gumagawa ng chismis for the sake of their content. Wala tayong magagawa kung bobo ka talaga. Gagawin mo talagang chumismis na lang. Bobo ka eh. Ganun talaga pag bobo, gawa ka na lang ng chismis. Kaya lang, ang problema, tinatamaan na si Pangulong Duterte. Oh. Naiiskandalo na ang pamilya niya. Naiiskandalo na siya. So, kung ikaw ay totoong Duterte supporter. Kung totoo ka. Tulad mo. Kung totoo ka. Totoo ka nga ba? Ka. Puta kita mo. Tumahimik ka na. Tragis. Bakit? Naiiskandalo na si Tatay Digong. Are you listening? Tumahimik ka na dahil inuungkat mo na yung buhay ni Pangulong Duterte. Agoy, ikaw yun eh. Binababoy mo na siya. Kung ikaw may problema ka doon sa ibang nasa paligid ni Pangulong Duterte, makiramdam ka naman. Dahil ang nabababoy, hindi yung tinitira mo, kung hindi si Pangulong Duterte. Unless totoo yung narinig kong bayad ka para gawin ito. Sino yun? May narinig ako. Sino? Pero hindi ko na lang yung i-consider. Ikaw narinig mo. Si Marlica, may nagsabi sa kanya. Puro kayo chismis. Isa lang talaga kulay nyo. Nag-aaway-away pa kayong lahat. Anak ng kamote. Pero may narinig akong binabayaran ka ng isang taong nagseselos kay Pangulong Duterte. Ay, ganon? Sino? Ngayon, kung akala mo nakakatulong ka sa pamilya na Duterte, eto na yung anak ni Pangulong Duterte, nagsalita na. Yung anak niya. So this time, you better shut up ka na, shut the fuck up. Yung nagpapak ka ng gamit, ganun. Ibig sabihin, lumayas ka na dyan. Si Koke, Bakit? Eto na, sinasabi, Sana hindi ko mapakita yung pangalan. Ang dali lang, Sana, naipakita sabi na dito, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte appears to have thrown his support behind Cagayan de Oro Councilor Joylyn Gerly Balaba. Eto mga kababayan, This is an open secret. Anyway, dilantad na naman ng iba Open. A known ally of his father, former President Rodrigo Duterte, amid growing tension among Duterte's camp online supporter. So mainstream na kayo, mga animal kayo. In a recent Facebook post, the younger Duterte shared a video from Billionario News channel featuring Balaba's visit to the former president at the ICC detention center in The Hague, Netherlands. His caption read, "Kanang sigag langi," hindi ko naman, pasensya na, baka magkamali ako, hindi ko na babasahin sa Bisaya. Ang translation, "What I don't like are those who keep babbling nonsense." Yung mga ayaw daw niya ay yung mga taong putak lang ng putak. At ano yung pinuputak? May sense ba o wala? Nonsense. The post was widely interpreted as a dig at critics of Balaba, particularly online personalities. Among those who echoed Sebastian's sentiments was Duterte supporter Tio Moreno, who posted a similar video with the caption, "Buti pa si Gerly Balaba. Friends ni VPSD. Ang iba dyan, nga." Tragis. Matuto tayo, Ano? Totoo yung sinabi ni Tio Moreno. Ay, totoo? Yung mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte ay suportado ni VP Sara Duterte.
Sa katunayan yan, hindi na nakapagpigil si Baste. At sinasabi ng itigil na yung bunganga ninyo na nonsense. Ang gulo mo. Ano ba talaga? Suportado niya si Tio na okay lang kaya sabi ni Tio na buti pa si Girly. Suportado ni VP Sara. So meaning, kokontrahin niya itong kapatid niyang si Kitty na mag face to face sila. Diba? Sabi kanina, binasa natin. Magharap tayo dito, umuwi ka ng Pilipinas. Tayo ang mag-usap. Kasi hindi nagsasalita yung nanay ko eh. Pero wag ako. Matured na ako. Naiintindihan ko na. Tayo ang magharap. Nako pa. Sige, magkagulo kayo dyan. Bahala kayo. Huwag niyong antayin na pangalanan kayo at durog kayo. Ooh. Huwag niyo nang antayin. Pangalanan pa kayo ni Baste. Really? May alam po kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin dahil we are not authorized to say it. Pero makiramdam na lang kayo. Ang tinitira ngayon kasi dyan sa The Hague ay yung dalawang malapit kay Pangulong Duterte. Oh. Akala ko ba galit ka? No. Sa mga may babae o may girlfriend. Tandaan ninyong annulled po si Pangulong Duterte. Oh. So walang ginagawang masama si Pangulong Duterte kung sakasakali na marami siyang jowa. Anong papakialam nyo? Okay lang Hot si yun. Pangulong Duterte. Ay wow, Marabsat. Sabi ni Koke. Ano daw si so wala lang problema kahit marami daw jowa si Tatay Digong. Putragis. Okay lang daw kahit sabay-sabay. O sige. K1, K2, K3, putragis. Kaya pala ganun ang sinabi ni Sara eh. Wala kami problema magkakapatid. Ewan ko lang sa mga nanay namin. Putragis. Bistado ang kamote. Di ba Irish? Naka po. Labas sa mga TV pictures. Taka pa. Putragis. Isa pa nga. Isa pa. Baka nagkamali tayo ng basa dun ha. Diba? At iyan si Sara Duterte. Oh. Sa katunayan yan, hindi na nakapagpigil si Baste. Oh. At sinasabi ng itigil na yung bunganga ninyo na nonsense. Nurit lang natin guys ha. Huwag niyong antayin na pangalanan kayo at durog kayo. Huwag niyo nang antayin. Pangalanan pa kayo ni Baste. Oh. May alam po kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin dahil we are not authorized to say it. Sabihin mo na. Pero makiramdam na lang kayo. Nako po, pinapatagal pa. Ang tinitira ngayon kasi dyan sa The Hague Oh, sino? ay yung dalawang malapit kay Pangulong Duterte. Akala ko ba Ngayon. galit ka? No. Sa mga may babae o may girlfriend. Tandaan ninyong annulled po si Pangulong Duterte. So walang ginagawang masama si Pangulong Duterte kung sakasakali na marami siyang jowa. Anong papakialam nyo? Hot si Pangulong Duterte. Tragis. O mga kapsat, anong pakialam nyo kay Tatay Digong? Hot si Tatay Digong. Di ba? Kaya malapit sa mga babae. Putik, okay lang pala madaming na. Yun na nga eh. Yun na nga kapsat eh. Di ba? Putragis. Coming from Koke, okay lang. Nakakapaw. Sige, tuloy. Diba? At iyan na nga, isa pa nga sinabi ni Tio Moreno, gusto daw ni VP Sara Duterte, which is, I don't think this person will talk na walang basihan. At alam ko rin, through confirmation, talagang walang problema si VP Sara Duterte at sila Baste doon sa mga binabanatan ng ilang mga chismosa at chismoso na mga tao dyan sa The Hague. So kung ikaw ay totoong Duterte supporter, Oh. kayo mga nandiyan sa The Hague, kung ikaw ay totoong Duterte supporter, tumahimik na kayo dahil tinatamaan na ang pamilya Duterte. Kung talagang Duterte supporter kayo, tatahimik kayo kasi alam nyong pinagpepiestahan na ng media yung katulad nitong girlfriend. Ay, hindi. Dahil sa putang inang kadaldalan ninyo. Hindi kami tatahimik. Makikisaw-saw kami dyan. Ako pa. Oh. So kung ikaw ay sunod-sunuran ka pa rin sa mga vlogger na chismosa, hindi ka talaga Duterte supporter. Chismosa ka lang. Hindi talaga kami Duterte Kahit si supporter. Ganun lang yun. Gustong pinagtatawanan nga namin kayo. Kayo nagkakagulo dyan eh. Kayo nag-aaway eh. VP Sara Duterte, walang problema doon sa dalawang binabanatan dyan na tinatawag na girlfriend daw ni ni Pangulong Duterte. Kaya nga ang title nito may nagseselos. Tragis.
may nagseselos. At itong nagseselos na ito, may binabayaran. Ay, sino? Sino nagbabayad? Nagbabayad sa nagsiselos? Ay, malaman natin yan. Nako po, nako po. O siya, mga kabsat. Yan lang naman, mga... My goodness. Mga kabsat, talagang kwan sila. Meron silang, okay lang daw na magka-girlfriend kasi annulled naman daw siya. So, meaning hindi pala sila kasal? Hindi sila kasal ni Hanilet? Ba't sinasabi doon legal wife? Ano ba talaga? Kung annulled siya, nagpakasal ba sila ni Hanilet? Okay lang daw magka-jowa eh. Sabi na maraming jowa. O, di ba? Single naman si Digong. Ganun pala. Hindi uso ang dignity sa mga... Ay, Nelson Tolin, sinabi mo pa. Putragis. Alak ng kamote. Pinagpawisan tuloy ako doon. My goodness. So, anyway, ito. Isa na naman. Sa kampo naman tayo, sa kabilang kampo naman tayo, mabsat na. Wait, check ko lang kung na-upload na. Pag hindi, i-play ko dito sa kwan. I-play ko dito sa pag hindi naka-upload.